From 300 followers, na-monetize ang page ko dahil sa napakasarap na pansit itlog na to. Magandang araw, today iluluto ko uli yung aking pinakamasarap na pansit itlog. Bali last year nga, nang shinare ko tong recipe na to, nag-trending po siya noon, kaya nakuha ko yung requirements ni Lolo Mets para magka-ads ang isang page. At ngayon po, meron na tong total na 3.6 million views na syempre sa kagaya kong maliit na content creator ay napakalaking achievement po nun. Eto kasing pansit na to, hindi lang basta pasok sa budget, talaga namang swak na swak din sa panlasa. Pwedeng pang umagahan, pwede ring merienda at isa pa, napakadali lang lutuin. Nahiwa ko na yung mga gulay na gagamitin. Pagkatapos niya, nagpakulo ako ng tubig and after kumulo ng tubig, inoff ko na po yung apoy. Nilagay ko itong sotanghon. 2 minuto ko lang po itong ilalagay sa tubig na mainit para po mahugasan na din. And then after that, dinrain ko na. Bali kalahating kilo nga ng sotanghon yung aking lulutuin at meron ako ritong 4 na itlog. Kung gusto nyo naman pong dagdagan ng maraming itlog ay pwede naman. Tinimplahan ko lang yan ng salt and pepper, then scrambled egg lang po yung ating gagawin na pagkakapi rito. After that, pag okay na, alisin muna natin sa pan at iset aside muna natin dito sa same pan dahil wala nang natirang oil, kaya nag-add ako ng oil. Then gisahin na po natin itong ating garlic at onion. Alam niyo ba, the best din po ito kapag meron tayong chili garlic oil, kaya pwede nyo ring i-check yung aking mga previous video kung saan may upload po ako doon na chili garlic oil. Nung okay na nga, nilagay ko na itong ating carrots at nung medyo malambot na yung carrots ay tinimplahan ko lang yan ng soy sauce, oyster sauce. Naglagay rin ako ng ketchup, pamintang durog, at kahit anong pampalasa po, magic sarap or Knorr cubes ay pwede nyong ilagay. Nilagay ko na rin itong cabbage, hinalo ko lang yan at nung paluto na itong aking mga gulay, nilagyan ko rin to ng konting tubig, pagkatapos pinakulo ko lang, saka ko ngayon tinambog uli itong ating mga hugas ng sotanghon. Ito po ay medyo malambot na at ito po ay ginunting-gunting ko para medyo lumiit po yung sukat. Hahaluin lang natin yang mabuti. So sa lasa po, adjust nyo na lang po ng naaayon sa gusto nyo. Pag halong-halo na, ito po ay luto na. Pwede na nating ilagay ngayon itong ating itlog. Pwede nyo rin itong lagyan ng kinchay or ng tangkay ng sibuyas. Pero wala po ako parehas nun, kaya hindi ko na ito nalagyan. O diba, ganun lang ka-easy, may pansit ka na. Bago ko nga po pala lutuin itong pansit na to, ay meron pa akong ginawang isang recipe na isi-share ko din sa inyo. Isa rin itong kimbap sa paborito ng mga bagets dito sa bahay. Ang ginamit ko nga lang po pala rito ay ordinaryong bigas. Medyo nilataan ko na lang ng konti yung pagkakasaing. At para dito sa ating suka na gagamitin ay tinimplahan ko lang po to ng konting salt and sugar. Ang gamit ko nga po pala ay white vinegar. Lalagyan lang natin itong ating kanin. I-a-adjust nyo na lang po ng naaayon sa inyong panlasa. Haluin nating mabuti at iset aside muna natin. Maglalagay nga rin pala tayo dito ng gulay. Meron ako ritong carrot at cucumber. Binalatan ko nga lang itong aking cucumber. Hatiin natin sa gitna at i-deseed po natin. Alisin natin lahat yung buto. Bali kalahati nga lang pala yung aking gagamitin. Slice natin ang pahaba, kailangan po ay yung saktong-sakto lang ang kapal at itong carrot hindi na po ako maglalagay pero kung gusto nyo pong lagyan, pwede naman. At itong mga cucumber, inilagay ko lang yan sa isang lagayan at nilagyan ko ng asin. Pagpapawisin lang po natin muna yan. Set aside muna natin ng 15 minutes. Gagamit din ako ng crab stick pero dito po sa ating easy kimbap recipe ay pwede naman po kayong maglagay kung ano lang yung mga available na ingredients nyo sa bahay. Pwede pong ham, pwedeng itlog or pwede rin na yung mga canned tuna. Pinrito ko na nga rin pala itong aking 3 pirasong itlog. At pagkatapos niyan, ito pong aking cucumber na nilagyan ng asin kanina, nirinse ko po yan ng 2 beses. Ito namang mga itlog ay i-slice lang rin natin ng pahaba. Magsuot po kayo ng gloves kung gusto nyo. Ito nga, prepare na yung ating mga sangkap. Kaya sisimulan na natin ang pagbibilot. Kailangan itong ating nori sheet ay shiny side down. Mag-scoop lang tayo ng rice. Huwag po nating masyadong damihan. And then, i-flatten lang natin. Kailangan po talaga ay lapat na lapat. Maglagay tayo ng isang slice ng egg, cucumber at itong ating kani. Habang iniikot natin ay sinisiksik po natin yan at tandaan po yung paglalagay po ng ating rice ay wag pong masyadong punong-puno dito sa ating nori sheet para po maging maganda at maayos itong ating ginagawang kimbap.
Para sa sauce naman ay mayonnaise at soy sauce, pinaghalo ko lang po yan, or plain na soy sauce ay pwede pong yun na ang ating gamitin as dipping sauce. Sa paghihiwa, wag po kayong gumaya sa akin. Kailangan po ay gumamit kayo ng matalim na kutsilyo para malinis at maayos yung kalabasan. Yun lang po. Maraming salamat sa panunood.